Alright guys, so welcome dito sa ating 5-day Facebook Ads Challenge. This is gonna be our day 4 and 5. Pinagsama ko na sa tonight session kasi bukas again wala ako, hindi ako pwede bukas. So, isikapin kong ma-cover lahat ng lessons for tonight session. Alright? Wait pa natin yung iba. We still have 1 minute left. But let me just open my ads manager. Okay. Ha? Nagkapuno na ba lahat? Ay, ba't account error nangyari dito? Bakit nag-account error? Okay. Wait natin yung iba guys, we still have 1 minute. Hanap ako ng ad account. Submit. Yan, 7:30 PM. Let's go. 1 second, bigyan niyo lang ako ng ilang segundo. Hanap ako ng account na bago lang. Eto, bagong ad account lang to. Alright. Let me share my screen. So ang pag-uusapan natin ngayon is all about the Facebook Ads metrics and the Facebook Ads calculator. Okay? I'm gonna share, teka muna, before we proceed doon sa metrics, balik muna ako doon sa Facebook page ni Sir Ivan. Switch ko lang ito. Okay. So, share ko lang yung screen ko. Okay, and then ayan. So, nandito tayo kay Sir Ivan na Facebook page. Punta ako ng Meta Business Suite. Okay, and then click ko yung inbox. And then, ituturo ko sa inyo kung paano nyo gagawan ng tagging or ng conversion yung isang kliyente or isang customer. So let's say for example, kung nakikita nyo itong mga messages na merong meta icon, ito yung nakadapa na 8, ibig sabihin galing sa admin nyo yan. Ngayon, kunyari itong si Roland Sarabia, wala siyang ad icon or meta icon. Most probably, ang nangyari dito, nakita yung ads mo, kaya lang instead na nag-click sa button, binisita yung page ninyo. Okay, pag visit doon sa page, tsaka kinilik yung message button. Kaya wala kayong makikitang meta icon. So most probably ganoon ang nangyari sa journey niya. Pero itong tao na to, si Grants Art, si Orksky, yan, galing yan sa ads, nag-click yan directly sa ads. So let's say for example, for the sake of this discussion, si Grants Art ay naging customer mo. Ibig sabihin, probability nun, down payment siya kasi 'di ba nasa car sales agency Sir Ivan. So ang gagawin mo lang doon is i-click mo tong peso sign, create order, tapos let's say nag-down payment sa'yo ng 20,000 pesos. Lalagay mo yung 20,000, tapos ilalagay mo dito, halimbawa, down payment is Suzu D-Max. Okay? So pwede mong ilagay yon as create order para lumabas din dun kay client yung parang online resibo mo, online receipt. Okay, that will give Facebook a signal na itong taong to ay bumili sa'yo or nag-deposit sa'yo or basta nagkaroon ng transaction. Kasi mangyayari kasi noon kapag hindi mo ginawa ng create order, kayong dalawa lang ang nagkakaintindihan. Itong si Grants Art na anong tawag dito, na nagkabentahan kayo, nagkabilihan kayo,
mutual understanding niyo lang 'yun. Pero yung data hindi niyo na ibato kay Facebook para magkaroon si Facebook ng idea na itong taong 'to ay bumili sa'yo. So makikita mo dito sa, bandang gilid, so 'pag ang lead stage kapag umorder na sa'yo, i-click mo 'tong drop down menu, tapos i-click mo 'tong, converted 'pag nagbayad na sa'yo. Pero kung halimbawang, good quality yung, yung lead na pumasok, iko-qualified mo lang. Okey, i-click mo yung qualified, ibig sabihin hindi pa siya bumili sa'yo. Ngayon 'pag basura yung lead, ang gagawin mo dun not qualified, 'no, i-click mo yung not qualified. Now, halimbawa qualified naman siya, nagkausap kayo, bibili sa'yo, halimbawa, "O sige, ilalabas ko na next month yung Isuzu D-Max ko." Tapos, eventually, uso kasi 'to sa ano, sa bentahan ng sasakyan, sa mga car sales agent na sa'yo nag-inquire, sa iba naglabas. Alam mo 'yun? So, sa akin ang biruan namin no'n, eh, sa akin nagtanong, sa iba naglabas, pagka bili sa iba, sa akin pa ulit nagtanong. Saklap nun. So, ang gagawin mo dun lost. Lost ang iki-click mo. Halimbawang, hindi sa'yo bumili. So, yan, iyak ka lang dun pagka lost. So, again, in progress, ibig sabihin, kausap mo pa siya, tuloy-tuloy pa yung usapan ninyo. Tapos, yun nga, converted, bumili na sa'yo. Tapos, iki-click mo 'tong new customer, today's date. Tapos, pwede kang maglagay dito ng note. Halimbawa, down payment, hindi. Halimbawa, for release, yung uh, for release yung unit niya by next week. Halimbawa, no available unit. No available unit. Ayan. So, minsan gano'n yun, eh, na nag-down payment na or nag-reserve na kaya lang walang available na unit. So mag-iintay pa siya, nasa waiting list pa siya. So palagay mo waiting list. So puwede mo ilagay 'yan. Tapos click mo yung save para at least meron kang, monitoring kayo doon sa client na yun or doon sa prospect na yun. Okay, so again, peso sign, create order, tapos note, lagyan mo ng notes. Ngayon, if nasa e-commerce ka naman, pwede mong ilagay itong add GCash. No, pag click mo 'tong add GCash, ilalagay mo dun yung GCash number mo and then, i-click na lang ni user yung GCash, icon para at least diretso bayad na sa'yo yung, anong tawag dito, yung, customer, dun sa GCash number mo. Okay, maliwanag? So, okay na tayo dun. Ano pa ba na-miss ko? May na-miss pa ba ako dito? I think that's it. And then we're gonna move to the Facebook ads. Teka muna pala, may kulang pa, may nakalimutan ako. Yung ad label, halimbawa itong ad label na 'to, ah, Sir Ivan, next ano pa ako, November pa ako maglalabas, kulang pa yung pera ko. So, puwede mo ilagay November prospect. Ayan, so puwede mong i-add label 'yon. Okey, tapos pagka nilagay mo ng label 'yon, lalabas 'yun dito. 'Pag kinilik mo yung labels, okey, lalabas yung mga labels dito. Itong mga ad ID kasi 'to, eh. So, lalabas dito kung ano yung label na ginawa mo. O ayan, wala kang label na ginawa. So, other inquiry, ayan, wala. So, 'yun, 'yun yung purpose ng labels para at least may babalikan ka by month of September, month of November, halimbawa wala kang kausap sa month of November, at least meron kang babalikan na prospect na, "Oh, sir, nagkausap tayo nung katapusan ng August o nung 3rd week ng August, sabi mo November ka magre-release ng, Isuzu D-Max. So, November na po ngayon, ano pong balak ninyo?" O, itatanong mo pa ba sa asawa mo? Tagal nung ano, ang tagal mo naman tinanong sa asawa mo. So, gano'n po yung magiging ano, yung magiging label, okey? Tapos ang mangyayari po no'n is, 'yun gagawan niyo lang ng order, okey? Ano yung tanong ni Sir Fernando Vallejo? Paano lalabas yung GCash sa Meta Business Suite? Eto po, yung tinuro ko sa inyo. Click mo lang 'tong, add GCash, ayan, oh. Tapos ilalagay mo yung GCash name mo dito, tapos yung account number. Tapos every time na halimbawa, magbabayad na si customer,
ise-send mo lang yung GCash ano mo, yung instead na i-manual type mo, puwede mo na siyang i-send via, click of a button. Tapos ang gagawin niyo na lang is babayaran niyo na lang. It's either ika-copy niya yung number mo or i-screenshot niya yung, QR code. Okay. So gano'n po mangyayari po do'n, Sir Fernando. Wala yung sa inyo, most probably po sir bago lang yung page mo or hindi ka pa ina-allow ni Facebook magkaroon ng, ganito. Okay. So, check mo po na mag-run po muna kayo ng ads, most likely baka wala pa yan dahil either bago yung page mo or hindi ka pa nabibigyan ng commerce manager. Okay. So, hopefully that helps, Sir Fernando. And then, all good na tayo do'n and then I'm gonna head over dito sa ating lesson which is the, Facebook ads metrics. Okay. Bago lang 'tong account na 'to, palo-launch ko lang 'to a couple of days ago. So ang gagawin ko dito, i-a-arrange ko based doon sa, ah, anong tawag dito, sa column na kakailanganin po ninyo. So i-click mo lang 'tong plus sign, pupunta ka lang sa dulo, i-click mo 'tong plus sign tapos customize columns. Okay, and then tatanggalin ko dito, actually puwede mong iiwan 'tong tatlong 'to. Link clicks, cost per link click tanggalin ko na 'yan, clicks all, okay, attribution setting, amounts budget. Unahin ko yung budget, amounts spent, results, cost per result, reach. Itong ends and schedule tatanggalin ko na 'to. Reach and impressions, frequency, CPM, link clicks, hindi, link clicks dito, click-through rate, frequency katabi ng impressions, kulang ko, add to cart, landing page views, tapos payment info, website payment info, tanggalin mo 'tong mga i-uncheck mo 'to. Ayan, website add to cart, purchase or purchases, tapos i-click mo yung value, i-uncheck mo 'tong mga 'to, offline, iwan mo lang yung website purchase. Ano pa ba kulang ko? I-arrange natin 'to, wait lang. So, dito add to cart, add payment info, purchases, may kulang pa ako, purchase conversion value, ROAS. Yan, i-uncheck mo 'to, website purchase ROAS ang kailangan mo. Tapos i-arrange mo lang dito 'to ng ganyan, okey? Check natin kung okey na. Okey. Baka hindi pa po sila familiar, they can use it as well, save reply coach. Sige, si Miss Badet, thank you so much Miss Badet. So, save reply dito, pupunta kayo dito sa automations. Click niyo 'tong automations, okey? I-click mo 'tong instant reply, click mo 'tong edit, tapos puwede mo na i-customize yung inyong, reply, yung auto reply, okey? Tapos yan yung instant reply, tapos frequently asked questions, puwede kang maglagay dito, how to apply for a car loan, what are your requirements, yan. So puwede mo siyang i-customize po yan. So 'pag question how to apply, ayan nagawa na pala ni Sir Ivan, meron na siyang auto reply.
Okay, so doon lang and then ay, save ko. Wala na akong ginalaw do'n. Anyway, so thank you so much, Miss Badet, for reminding me. Okay, I appreciate it. Okay, so goods na tayo do'n. And then, ito yung column. Tingnan natin kung okay na. So, budget, amount spent, results, cost per result, reach, impressions, frequency, CPM link clicks. Nasaan yung landing page views? Ba't nawawala? Doon nasa dulo pala. So, nagkamali ng ano. Ang landing page views, ilalagay ko dito sa after nung link click. Yan. Okay? So, wait lang open ko yung aking Facebook Ads Library. Okay. So, ang gagawin ninyo guys, para ma-stock din niyo yung competitors ninyo, pwede kayong pumunta sa Facebook Ads Library. Ito lang, type nyo lang Facebook Ads Library. Facebook Ads Library. Tapos, click mo yung Facebook Ads Library. And then, click mo lang tong drop down. I-click mo yung all ads. Tapos, type mo dito yung competitor na gusto mong makita yung ads. For the sake of this demo, let's say Nike. Tingnan natin. Okay, Nike, tingnan natin kung nagra-run sila ng ads. Ayan, meron siyang ad na nagra-run. So, if you are in the e-commerce space, you will usually see an ad in front of your newsfeed. Halimbawa, nakita mo tong sapatos na to dumaan sa newsfeed mo. Okay? Automatically, kapag dumaan to sa newsfeed mo, ang magre-record yun as reach. Okay? So, magkakaroon itong column na to ng record as number of reach. So, in this case, 8,147 yung na-reach ng ad na to. And then, nagkaroon ng 10,339 impressions. So, at the same time, nagkaroon ng, kumbaga, nakita yung ad na to, nagkaroon ng reach. And at the same time, nagkaroon na siya ng impressions. Ibig sabihin po nun, the same people na na-reach nung ad mo, it's also, mapapansin mo, mas mataas ang number of impressions as compared sa number of reach. Pero kung tutuusin, it's the same people na nakakita ng ads mo. Nangyari lang na 10,339 minus 8,147, anong tawag dito? Nakita nung user yung ad mo more than once. Okay? So, kaya naging 10,339 yung number of impressions. So, makikita mo yung ad frequency dito. Ibig sabihin, pagka naging, di ba, 1.27, pag naging 2.0 yan or 2 point something plus, ibig sabihin nun, yung 8,147, nakita nila yung ads mo more than once or twice nila nakita yung ads mo. Kaya nagkaroon ka ng mas mataas na impressions. Okay. Now, di ba sabi ko sa inyo, ang unang charge sa inyo ni Facebook is CPM, yung cost per 1,000 impressions. So in this case, ibig sabihin nun, itong 10,339 impressions, ang binabayad ko dito kay Facebook or ng client kay Facebook, kasi this is my client, 532.56. So medyo may kataasan. Ang sabi ko, 'di ba, ang average cost per 1,000 impressions is around 250 to 350 pesos dito sa Pilipinas. Ngayon, may mga industries na medyo competitive. Kamukha nito kasi nasa health and beauty wellness itong product na to. Kaya itong client na to, medyo competitive yung product nila or medyo competitive yung market na ginagalawan namin dito. Kaya medyo, kung titingnan mo yung CPM, 532 yung cost. Pag tinignan mo sa ad set level, marami kasing ad sets to. So, meron ditong CPM na, ayun o, kamukha nito, umabot ng 1,152. Sobrang taas nito na pala. So, kailangan kong patayin na to pala. Ayan ang taas.
1,152. Ngayon lang ako nakakita ulit ng ganito kataas na CPM. Papapatayin ko na 'to. So, makikita mo dito 765 CPM. Taas din. So, patayin ko na 'to. Okay, itong 661 may isang purchase kaya pinabayaan ko muna. So, anyway, again yung cost per 1,000 impressions, yun yung unang binabayaran mo kay Facebook. Okay, in this case, we are paying 532.56 cost per 1,000 impressions. Now, for every 1,000 impressions, for 10,339 impressions, meron doon 319 na nag-click nung ad. Okay? Imagine niyo 10,000 mahigit yung impressions ko pero 300 lang doon yung nag-click. Okay? So, ibig sabihin nun, nakita yung ad tapos nag-click. Kunyari, ito yung ito yung link ko, shop now. Pag-click ng ganon, magra-register yon as link clicks kung sa e-commerce ka. Okay, link click. So, yung behavior na, yung kung anong ginawa ko nung kinilik ko to, link click ang tawag doon. And then, pag lating ko dito sa product page, okay, sa product page ng Nike, lalabas yun as landing page views. Ibig sabihin, na-view ko yung page. Okay, nag-land ako doon sa page niya. Kaya na-count siya as landing page views. Now, ang ginawa ko ngayon is nag-add to cart ako. So, add to bag or add to cart, pareho lang yun. So, pag kinilik ko yung add to bag, bawa ito, 1.5Y, and then add to bag or add to cart. Yung mga nagbumibili sa Shopee, Lazada, add to cart. So, ibig sabihin nun, pag nag-add to cart ako, lalabas yung add to cart dito na anong tawag dito na report. Walang add to cart dito kasi landing page to. Hindi siya Shopify yung gamit dito kasi. So, ibang website builder yung ginamit ko dito. So, kaya wala siyang add to cart. Tapos, mangyayari noon dahil na-add to cart na siya, doon, nakikita mo na sa cart dito. Ayun, meron ka ng isang order dito. Tapos, pag kinilik mo yung checkout, papasok naman yung report as initiate checkout. Nasaan na yun? Kulang ako. So, dito, checkout initiated. Ayun. So, kulang ako. Katabi yun ng add to cart. Yan. So, checkout initiated. Ayan. Checkout initiated 202. So, magre-report yun as, asan na yan? Checkout initiated. Okay, tapos pag naglagay ako ng payment information ko, halimbawa, kinumpleto ko to, first name, last name, tapos address, email, phone number, and then yung manner of completing this form will be recorded as website ads payment info or payment info. Okay, nag-add ka ng payment info mo. Ngayon, dahil na kompleto mo na yung information, magre-redirect yon as purchase. Okay, ito na siya. So may nag-record na 3 purchase. Tapos kung magkano yung conversion value, 14,990, lalabas yun din dito sa purchase conversion value. In this case, hindi pa nare-read, kailangan i-apply ko pa yung conversion API dito. Medyo technical na yun masyado. But in this case, nagre-record naman yung purchase ko. Yung conversion value lang ang hindi lumalabas. But that's okay kasi mas importante na lumabas yung purchase. Kung ano yung number of purchase na nakikita ko sa dashboard, most likely, dapat yun din ang nasa back end ng website ko. Okay? Pero in some cases, ang tawag ko doon, nag-over-reporting or nag-under-reporting si Facebook minsan. So, hindi accurate yung nakikita mo dito sa dashboard. So, wag mong, anong tawag dito? Wag kang mag-rely masyado 100% dito sa dashboard mo kasi minsan nag-over-reporting yan
or minsan nag-a-underreporting. Ang tawag ko doon is skewed ang numbers nung nasa Ads Manager. Now, this is for the e-commerce business. And then, purchase conversion value, halimbawa, 14,000 yung total value nung sale, tapos nakapag-spend ka ng, how much is it? 5,506.95. Ang gagawin mo lang doon, ganito lang. So, 14,990 divided by, ito yung total sales mo generated or total revenue, divided by 5,506.95. 5,506.95. So, ang ROAS mo or return on ad spend mo is 2.73 or 272, 273. So, yun po yung return on ad spend mo. Ibig sabihin, 2 beses bumalik sa'yo yung ad spend mo. Okay, ganun po pag-compute ng ROAS, yun po yung lalabas dito sa dulo. Purchase ROAS ad spend. Ngayon, for those of you na nasa car sales industry, nasa anong tawag dito? Nasa real estate or services, hindi kayo pwedeng mag-ano dito, hindi kayo pwedeng mag-rely dito sa Ads Manager. Kukumputin niyo po siya ng manual. Kaya nga ginawa ko yung Facebook Ads Calculator kasi kukumputin niyo siya ng manual, hindi kayo re-rely dito sa Ads Manager based sa nakikita niyong numbers. Okay, ang ideal click-through rate po ninyo is dapat at least 1% or more. In this case, makikita mo na ang click-through rate ko is 3%. So, ibig sabihin, above benchmark yung ating click-through rate. Pero pag tinignan mo yung ad sets dito, ito, maganda yung click-through rate ko, kaya lang, wala akong masyadong conversions. Ito, madali mong ma-identify kasi guys Pag nasa e-com ka, madali mong ma-identify kung ano yung problema. Unang-una, makikita mo dito, talo ako sa CPM. Ibig sabihin, ang taas ng CPM na binabayaran ko. Okay? Ngayon, ang mangyayari po noon is, anong tawag dito? Kailangan ko ng maraming engagement. Okay? Para magkaroon ako ng mas mababang CPM. Yun lang yung way para mabit mo yung, anong tawag dito? Yung cost, para bumaba yung cost per 1,000 impressions mo. Anong natutunan nyo pagka mataas ang cost per 1,000 impressions, anong mangyayari? Sino nakakaalala ng day 2? Pag mataas ang cost per 1,000 impressions, anong mangyayari? Sige nga. Kung nakikinig yung mga nandito ng day 2. Bababa ang number of impressions. Yes. Pag mataas ang cost nung per 1,000 impressions, bababa ang reach mo tsaka yung impressions mo. Ibig sabihin, tama si Sir Vladimir, pag bumaba ang number of impressions, tataas ang cost. Maaring tumaas ang cost per message mo, tumaas ang cost per click mo, tumaas ang cost per landing page view, tumaas ang cost per purchase. Ganun po yun. Hatakin nyo nung anong tawag dito, yung metric na yun. Okay? Ganun po siya nangyayari. Ngayon, ang gagawin ko dito, pag in-analyze mo kasi to, kailangan kong bumaba ang CPM ko, then, dahil goods naman yung click-through rate ko, di ba ang ideal click-through rate is at least 1%, 2.84 ako, 4.24, so ang ganda. Ito naman 6.63, kaya lang, ang problema, utragis ang CPM ko, 1,152, napakataas. So, ibig sabihin, may laban ako sa click-through rate. Maganda yung ads na pinapakita ko. It's just so happen, walang nagko-convert masyado. Ibig sabihin nun, may problema ako sa landing page. Okay? Kasi ang taas ng click-through rate ko Okay naman yung click-through rate ko. Actually, mas maganda nga dyan, check mo din yung unique click-through rate o yung unique link click-through rate. Okay? Kasi baka mamaya, itong mga click-through rate na to, it's the same people na nag-click dun sa ads mo. So you have to check kung ilan dun yung unique. So dito pupunta ka dito ulit, customize column, tapos unique, tatay po lang dito, unique click-through rate, tapos itatabi mo doon sa CTR. Ito.
Pag tinabi mo dyan, so hindi siya nagkakalayo. 2.84 tong link click-through rate mo, 2.71 to, 4.24, 4.37. So, walang problema. Ibig sabihin, hindi siya, walang masyadong nag-double click doon sa link mo. So, ibig sabihin, maganda yung pinapakita kong ads, kaya lang, yung conversions ko, mahina. So, ang kailangan kong isakasuhin doon, ang kailangan kong ayusin doon yung landing page. Ganun mo lang siya titingnan. Okay? For those of you na nagme-messaging campaign, wala naman landing page na ginagamit, ang kung sino nakakaalala, 3 lang metrics ang titingnan ninyo. Sino nakakaalala ng metrics ng messaging campaign? Sino nakakaalala? 3 lang ang titingnan niyo. Ito 'pag may website 'to. Kung wala kayong website, 3 lang ang babantayan niyo. Number of number of message, tama si Al. Number of message, quality of message, tsaka cost per message. Okay? So yun po yung babantayan po ninyo. Nakikinig si Sir Al. Number of message, quality of message, tsaka cost per message. Okay, yun yung 3 babantayan ninyo kapag nagra-run kayo ng messaging campaign. Gets? Pag website, medyo madugo kasi ang dami mong metrics na titingnan. Okay, kailangan mo tingnan yung CPM, kailangan mo tingnan yung number of link clicks. Yung click-through rate ko, pasok naman. Landing page views ko, shoot naman. So, alam mo yun, ang daming columns mong babantayan. Wherein pa, kung sa messaging campaign naman, madali lang ano yung tawag dito? I-monitor kasi number of messages, cost per message, tsaka quality of messages. Yun lang, 3 lang. Okay? So, nagets na yung reporting column kung para saan yung mga reports na yon. Kasi, guys, pag inano nyo to, pag tinignan niyo yung mga metrics dito, napakarami nito. Okay? Tingnan mo to, no? Meron pang video through plays, meron pang ano. So, nilagay ko lang dito yung nakikita kong importante na metrics kapag nagra-run ka ng landing page campaign or ng website campaign. Ito lang yung mga metrics na tinitingnan ko. Click-through rate, okay? Tapos, number of purchases, purchase value, that's it. And then yung ROAS, ang return on ad spend. Sa mga service-based business, huwag kayong titingin sa ROAS dito. Especially kung nagme-messaging campaign kayo. Tuturuan ko kayo kung paano computein ang ROAS kapag service-based business po kayo or sa service industry kayo. Goods? Okay tayo? Para proceed tayo dun sa next lesson. May question? Facebook Ads Calculator na tayo. Anong kailangan nating tingnan sa metrics ng AdSERT? Ito na yung sasagot sa tanong mo, Sir Vladimir. Okay? Although nasabi ko kanina, number of messages, quality of message, tsaka cost per message. Ngayon, anong titingnan mo sa quality ng ads? Obviously, kung nagko-convert. Okay? Pero paano mo mag-gauge kung you get the positive revenue or positive ROI out of your Facebook ad campaigns based dito sa calculator na ipapakita ko sa inyo. Okay ba tayo doon? Para hindi kayo nasusunugan ng budget. Open ko lang yung Facebook Ads calculator ko. Magkakaroon po kayo dito ng kopya. I-share ko na rin po dito sa inyo. Ito, pwede nyo i-download to. Facebook Ads Calculator. Ayan. So, download nyo na po yan. Nandyan sa Zoom link. Ilagay ko rin dito sa sa Telegram para kung sakali meron kayong may kopya kayo. Facebook Ads Calculator. Ilagay ko na rin dito yung yung 100 pesos Facebook Ads strategy na framework.
Para at least meron kayong kopya. Strategy framework. Okay. So, nasa Telegram siya tsaka nandito sa Zoom. So, either of the two. Makikita niyo po yan. Okay, andito naman yung ano, framework. Okay? So, makikita nyo dito guys, para makita nyo kung paano nag-work yung 100 pesos Facebook ad strategy bago tayo pumunta sa calculator. Para ano, magkaroon kayo ng idea. Okay, kita na yung ads manager ko. Okay. So I have this new client. Tapos kalo-launch lang nitong campaign na to. May total ad spend na ako ng 5,506.95 August 1 to August 22. So ang nangyayari, yung testing campaign ko, isang campaign lang. Tapos lahat ng test ko nasa loob nitong campaign na 'to. 'Di ba nung ginawa ko kay Sir Ivan, nilagyan ko ng testing yung the word na testing yung dulo ng campaign. Kasi lahat ng test campaign or test ad, doon ko lang isushoot, wala lang iba. Para malinis yung ads manager ko. Pag pumunta ako dito sa ad set level, makikita nyo dito na PH Broad Open Audience lang ako. Wala akong interest targeting na nilagay. Okay, PH Broad Open Audience 1. Tapos doon sa ad level, isang ad yung nandoon. Hindi ko napapakita yung ad para hindi privacy na rin ng sa client. So, PH Broad Open Audience -1, isang ad yung nakalagay doon, tapos 100 pesos yung in-ads ko doon. Okay? Kita nyo naman dito, 1,035.20 yung cost per purchase. So, pinatay ko na siya. Bakit? Kasi yung price ng product is 700. Magkano nga ba yung price ng product? 6, if I'm not mistaken, 695 yata yan. Wait lang. 695 yung price ng product. O tama, 695 yung price ng product. Tapos, kita mo agad na at loss ka. Ibig sabihin, at loss ka dahil ang cost per purchase mo, mas mataas pa doon sa selling price mo. 1,035.20. So, ang ginawa ko, pinatay ko na, and then nag-launch ako ng bagong ad. So, pinangalanan ko na yung Broad Open Audience -2, tapos bagong ad na yung nilaunch ko, same ad copy, tapos na-hit ko na yung 1,000 to 1,500 impressions. Actually, umabot pa nga ng 3,000 reach or 3,000 impressions. So, dapat hindi na umabot to. Hindi ko napatay agad. So, kaya pinatay ko na siya. Ngayon, ito naman, umabot ng 1,000 plus. Na-reach ko na yung 1,290 o 1,500 impressions, pinatay ko na rin siya kasi sobrang taas ng cost per purchase. And so on and so on. So, ganito ako mag-test. So, makikita mo dito, 3.1, 1.1, tapos 2.1. Ibig sabihin nun, nagbago ako ng variables. Ibig sabihin, pinilitan ko yung landing page. Anong tawag dito, yung checkout, kasi may problema dun sa kung paano sila nag-checkout. So, tinry ko ulit. Medyo mahirap kasi maraming drop down. So, ngayon, nakita ko may konting improvement. 749 yung cost per purchase. So, binabantayan ko pa siya kung bababa yung cost. Kasi ito, sobrang taas nito, 1,000. So, pag ito nagkaroon ng magandang resulta, ito iko-continue ko 'yan. Okay, so over time magkakaroon niya ng result. Tapos kasi hindi pa naman na-reach masyado yung nakaka 1,000 impressions pa lang naman. So I need to make sure na hindi too early yung pag-kill ko doon sa ads. Although nakaka 700 plus na ako dito na total ad spend. Tapos ito naman, learning pa rin, 100 peso budget pa rin yung nilalaunch ko dyan. Okay, so ganyan ako mag-test ng ganyan yung sa 100 pesos Facebook ad strategy na framework.